everyone! Good morning! I'm back! This is Sam Brusas and welcome back to my YouTube channel. Oh my gosh! This is it guys, pag-uusapan natin ngayon. Downgrade nga ba tayo ngayon dito sa Miss Universe? Kung bakit? Yan ang tatalakayin natin ngayon. But, hello Philippines and hello beautiful people! Mabuhay! Kamusta kayong lahat? So, eto na! Siyempre, maraming nagtatanong kung kaya nga bang manalo o kaya nga bang umariba ng bago nating Miss Universe Philippines na si Chelsea Manalo dito sa Miss Universe, sa darating na Miss Universe sa Mexico. Ang iba sinasabi nila, sa mga nabasa ko lang to sa comments ang sabi nila, nako, downgrade ang Pilipinas ngayon sa Miss Universe. Ang iba naman na sinasabi nila ay, nako, may El Tocuyo tayo ng bonggang-bongga sa Miss Universe kasi nga daw, ayaw nga daw yan ni Halo. And then, yung iba sinasabi nila, ay nako, sigurado, hindi na tayo panalo sa Miss Universe. So, yan yung mga tumatakbo ngayon sa ilang mga kababayan nating Pilipino sa reaction nila dito sa ipinanalong bagong Miss Universe Philippines. Kasi nga naman, first time natin magpapadala ng Black Beauty. At ito yung kinakatakutan ng lahat na ma-El Tocuyo tayo sa Mexico. Kinakatakutan nila na manalo si Alexi Brooks kasi nga baka nga hindi tayo umariba ng bonggang-bongga. So talagang nandoon yung agam-agam. So ako naman, naiintindihan ko talaga yung mga kababayan natin sa mga reaction nilang ganito. Dahil wala naman talaga silang ibang hangad, kundi syempre mag-shine ang Pilipinas sa entablado ng Miss Universe. Kaya may mga ganyang reaction. Hindi ko siya iniisip na ang nega naman neto. Grabe naman itong mag-isip. No, iniisip ko siya. Kaya ganyan ang mga reaction ng mga tao dahil wala naman silang ibang hangad kundi manalo talaga tayo sa Miss Universe ng bonggang-bongga. So, syempre, nandoon yung pangamba talaga nila at naiintindihan ko yon. So, kung akong tatanungin mo sa ngayon, ang kailangan gawin ng ating pambato sa Miss Universe ay maghanda siya ng bonggang-bongga. Kung beauty ang pag-uusapan, wala akong nakikitang problema sa beauty na meron ang pambato natin. Sobrang ang perfect ng beauty niya. So, nakakatuwa kasi finally, matatry na natin magpadala ng Black Beauty. At isa to sa mga kaabang-abang sa Miss Universe. Bakit? Bakit ko nasabi? Kasi sanay sila na nagpapadala tayo ng Oriental Beauty, ng Mestiza, Pinay Beauty, but ngayon kakaiba ang ating iaahin sa Miss Universe kasi hindi pa to nagagawa sa history ng Pilipinas. So nagawa to ng Japan noong 2015 sa batch ni Pia Awards ba, at talaga namang umariba yung pambato nila doon hanggang semifinals. So ngayon taon na to, ang Pilipinas ay talagang pinag-uusapan sa buong mundo. Bakit? Dahil nga sa ating Black Beauty candidates. Kung ako tatanungin mo, maswerte tayo kasi si Bulacan ang nanalo. Bakit? Meron siyang ino-offer na something special sa mukha niya na, alam mo yon, kapag tinignan mo ang mga mata niya, ang ganda. Pag tinignan mo yung mga ngiti niya, pag nagtugma na ang mata sa yung ngiti niya, ang cute niyang tignan. So, ayun yung bala na meron tayo dito sa Miss Universe, yung charm na tinatawag. Ang eksena dyan ni Chelsea Manalo, syempre, she's a Black Beauty, pag-uusapan yan. So, magiging interesado ngayon ang mundo sa Pilipinas. Bakit Black Beauty? Gaano ba ito ka-strong? Ayan, ganon. And then, lahat ng mga magiging kandidata dito sa Miss Universe, katatakutan nila si Miss Philippines. Kahit sabihin mo siya sa Black Beauty, kahit yung mga sinasabi nila, nako, kapag dinikit mo na yan sa mga Black Beauty, mawawala na ang eksena niyan. Guys, think about it. Dito sa Miss Universe Philippines, tinalo ni Chelsea Manalo ang lahat ng mga front runner dito sa Miss Universe Philippines. So, isa na yung halimbawa na masasabi natin na talagang malakas ang isang Chelsea Manalo kasi tinalo niya si Atisa Manalo na naging first runner-up sa Miss International. Tinalo niya si Taguig na naging first runner-up sa Miss Intercontinental. Tapos kahit yung mga nag-title sa iba't ibang klase ng pageant katulad ni Miss Pampanga na naging Miss Tourism National
ay tinalo din ni Chelsea Manalo. Kumbaga, kahit sabihin mo pa yung magaling sa comm skills na si Stacy, si Iloilo, ay tinalo lahat to ni Chelsea Manalo. So, ibig sabihin, meron siyang power talaga na may kakayahan siyang na ilaban ang bansa natin sa international, di ba? Sa entablado ng Miss Universe. Kasi kung natalo mo yung mga frontrunner dito sa Pilipinas na antitindi, na kinikilala sa iba't ibang klase ng mundo ng pageant, katulad na lang ni Cebu, di ba? Si Stephanie Hanson, si Atisa Manalo, at saka itong si Taguig, si Christy McCary, ang bongga mo, di ba? So, yun ang hawak ng ating pambato ngayon dito sa Miss Universe. Ang kailangan lang niyang gawin ay syempre maghanda para sa kanyang laban sa Miss Universe. Sabing gano'n, ang hirap daw kasi ng iniwanan ni Michelle D na standard sa Miss Universe. That is Michelle D, kung paano niya ipiniresent yung bansa natin sa Miss Universe. Pero kasi si Chelsea Manalo is another na tao at kailangan niyang ihanda ang sarili niya sa competition ng Miss Universe Philippines. Yes, yung iba maaaring walang tiwala sa kanya, hindi nalalakasan, pero kasi guys, ang kailangan ngayon ni Chelsea, ang buong suporta ng Pilipinas. Hindi niya kailangan yung mga criticism na sinasabi na, nako mahina yan, nako Black Beauty, hindi papalo yan, nako El Tocuyo tayo for sure sa Mexico. Ang kailangan ngayon ni Chelsea para mabuo ang kanyang sarili sa laban niya sa Miss Universe, yung suporta natin na buo din na ibibigay sa kanya. So yes, iba ang iniwanan na standard ni Michelle D, at hindi natin yun may expect dito kay Chelsea Manalo dahil iba ang Chelsea Manalo, iba ang Michelle D. Pero kung magtitiwala tayo kay Chelsea Manalo sa kakayahan niya na makipagpukpukan, maaaring malaki yung standard na iniwan ni Michelle D, or grabe ang laban ni Michelle D noong nakaraang taon sa Miss Universe. Pero syempre, isang Chelsea Manalo naman, maaari na, yes, hindi siya kapantay ng isang Michelle D, pero pwede niya itong malagpasan sa paraan na alam niya. Bakit ko nasasabi yan? Tingnan mo si Beatrice Luigi Gomez. Si Beatrice Luigi Gomez na hindi mo inaasahan na isang simple lang ang ipinakita sa entablado ng Miss Universe, pero naka-top 5 siya. Sinong ang mag-aakala na makakarating sa dulo ng kompetisyon? Etong si Beatrice Luigi Gomez. Sinong mag-aakala na magta-top 5 siya? Yung angking na meron etong si Beatrice Luigi Gomez, ayan naman yung nakikita natin na may charm naman ang pambato natin, di ba? Kasi kung titignan mo siya, sobrang ganda niya at maganda ang ino-offer ng kanyang physical na kaanyuan pagdating sa pagandahan. So, yon. Kaya, sabi ko, ang swerte natin. Miski pa paano talaga, medyo may laban talaga ang pambato natin. Ang kailangan lang niya talagang gawin ay pagandaan niya to ng todo-todo. Ako, nakikita ko dito, yes, totoo, maaaring ma-El Tocuyo tayo dahil baka hindi pansinin or hindi siya makakabog ng bonggang-bongga. Maaaring hindi maging buo yung loob niya pagdating sa Miss Universe. Pero kasi bigyan natin siya ng pagkakataon at chance, di ba? Na maipakita niya sa atin yung kakayahan ng isang babae from the Bulacan, na isang Bocalenya, di ba? Na lalaban sa entablado ng Miss Universe. And then, nakakatuwang isipin kasi ito yung first time natin na magpapadala ng Black Beauty. At itong pagtetest natin or pag-iisang, tawag dito, yung itatry natin yung ganitong Black Beauty sa entablado ng Miss Universe ay hindi magiging madali ito para sa atin. Pero maniwala ka. So, kailangan lang natin na ibigay natin yung buong tiwala natin kay Chelsea at suportahan natin siya ng 100%. Kasi yun yung kailangan niya. So, kapag buo na ang suporta natin sa kanya, I think mas magiging palaban siya, mas magiging matapang siya kasi ang buong Pilipinas ay dala-dala niya sa entablado ng Miss Universe. So, tuloy na sinabi ko, maaaring si Michelle D
grabe yung standard na ipinakita talaga na performance level dito sa Miss Universe. Pero malay mo naman, malagpasan pa to ni Chelsea Manalo, di ba? Hindi naman natin alam kung ano yung magiging kapalaran niya. Kapag na El Tocuyo, di na El Tocuyo, at least sama-sama tayong sumuporta sa kanya ng bonggang-bongga. Ibinigay natin yun at hindi natin yung pinagkait. Pero, pagdating naman sa Miss Universe, malay mo naman, biglang umariba yan ng bonggang-bongga. So, yon. So, hindi natin alam. Basta ang importante lang, nakikita ko dito, ay kailangan yung maganda. Kasi, kung ganda ng katawan, maganda naman ang katawan niya. So, siguro, kailangan lang niya siguro patigasin lang ng konti para mas, alam mo yon, mas maging panalo. And then, so, kailangan niya lang din pag-aralan yung mga styling na gagawin niya pagdating sa Miss Universe. Plus, nandoon na, ano pa ba yung kailangan ni Chelsea gawin? Siguro, mag-training ng todo-todo. Kasi yun lang naman yung importante. Pero ang nakikita ko kay Chelsea Manalo, piling ko naman aariba. Kasi kung inisip, sino ba naman nakaisip na matatalo niya yung mga front-runner dito ng ganun-ganun lang, di ba? So, nakakatuwa kung iisipin mo. Pero, nakakatakot din sa kabilang banda. Alam ko yung pag-aalinlangan ninyo nandiyo dyan, but kung hindi natin siya pagkakatiwalaan, talagang magiging pangit ang resulta ng laban natin sa Miss Universe. Ang kailangan natin gawin ay magtulong-tulong ngayon para sa laban niya. At mali mo, di ba? So, yon. So, yes, kung iisipin mo kasi, iba kasi yung standard na iniwan talaga ni Michelle D. But, naniniwala ako na it's a new story at historical sa atin to. Imagine mo ngayon, Japan, nakapasok sila sa sa top 15, hindi naman sila powerhouse. Tayo kasi dala-dala kasi ni Chelsea yung powerhouse. So, sash ng Pilipinas. So, malakas yun. And then, depende na lang yun sa kanya kung paano niya ipipresent talaga ng maayos ang kanyang presentation sa Miss Universe. Piling ko naman mapapansin. Kailangan lang niya siguro paghandaan, magpahaba ng buhok. And then, sabi nga kasi, di ba, bawal mag-extension or bawal mahabang extension. So, siguro, ayun, kailangan niyang pag-aralan ng todo-todo. Kasi, yung pagiging natural na kay Chelsea. Yes, hindi tayo mananalo ng Miss Universe, pero naniniwala ako na kaya naman niyang makipagsabayan sa mga kandidata, lalo na kapag buo ang loob niyan at natulungan natin yan ng 100% na suporta. Diba? So yun, so depende yan. Medyo nakakatakot, pero sige, tumaya tayo kasi tumaya sila. So sumugal tayo sa kanya. Sabi ko naman sa inyo, kahit sinong manalo dito, so suportahan natin yan ng 100%. Basta magtulong-tulong lang tayo. So yun, so ako 100% akong susuporta kay Chelsea Manalo, and then laban yan sa Miss Universe, di ba? So syempre tapos na yung history ni Michelle D. Sabi niya nga, sign off na. So tayo naman ay nandirito sa bagong libro, bagong kabanata at bagong panimula. So tingnan natin kung ano naman ang magiging kapalaran natin ngayong taon na to sa Miss Universe. So yan, are you excited, guys? Kasi ako, yes, sobrang excited na ako. Well, tingnan natin kung ano ang mga paghahandang gagawin ni Chelsea Manalo sa competition na to. So, yan. Laban yan. Kayang-kaya yan ni Chelsea Manalo. So, yan. So, kayo ba guys? Ano guys ang tingin ninyo sa pinag-uusapan natin ngayon? So, please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo sa mga pinag-uusapan natin ngayon. So, yun guys. Guys, maraming salamat. Siyempre, sa inyong lahat, sa mga hindi pa po nakaka-subscribe dyan, please don't forget to click like and subscribe my channel. At i-click na rin po ninyo ang notification bell para lagi kayong updated, siyempre, sa aking mga chika. Sabi ng ganon, always keep smiling and always think positive. Walang imposible guys. Magtiwala lang tayo sa itaas. Kaya guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you, guys.